So may nag-comment sa atin guys na nanghihingi ng payo kung paano nga ba makakabangon mula sa pagkakalugi sa negosyo. So sabi nga dito guys ni, di ko lang paano basahin yung pangalan niya pero try natin. Sabi dito guys ni Dick Dicago, "Ba't nalugi ako sir? Actually hindi ko alam kung ano yung mga nagawa mo or ginawa mo." Sabi niya dito sa halagang 10k na sari-sari store, paano bumangon? Sana may tips akong matutunan. So inulit ko, shout out kay Dick Dicago. Una sa lahat, no, gusto ko munang sabihin na prayers para sa'yo. Pero congratulations agad. Bakit? Dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na magsimula ng negosyo sa halagang 10,000 pesos. Marami kasi hindi nasusubukang magnegosyo kasi natatakot na malugi. So, umpisahan na natin. Paano nga ba tayo makakabangon mula sa pagkalugi sa ating negosyo? So, si Sir nga, 10,000 pesos no, from sari-sari store, nalugi siya. So, ito yung mga ways paano nga ba tayo makakabangon. So, una sa lahat, tanggapin mo kung saan ka nagkamali. Hindi para sisihin yung sarili mo, kung hindi para makita mo kung saan ka nagkamali para matutunan yan. Common mistakes sa mga nagsasari-sari store is na paghahalo yung personal na pera at yung pera sa negosyo. Hindi na paghihiwala yung pera ng personal na ginagamit pang araw-araw, like sa pagkain, sa bill sa kuryente, at iba pa. So, yung pumapasok na pera sa sari-sari store, sama-sama dun sa pera niya, doon nilalagay sa iisang wallet lang. So, dapat napaghihiwala yan. Ano pa? Sobra-sobrang pagpapautang, tapos hindi naman nakakabayad yung nakakautang, na delay. So, nauubusan ka ng puhunan. Ano pa? Wala ka emergency funds. Ano pa? Mali yung paninda mo dun sa target market mo. Halimbawa, nasa isang lugar ka na sobrang dami ng tao na kailangan ng merienda, pero ang paninda mo bigas. Hindi siya appropriate dun sa isang lugar. Dapat ang paninda mo, pag sobrang daming tao na naghahanap ng pagkain, dapat paninda mo merienda, lutong ulam, karinderya. Ayan yung magandang negosyo sa mga ganyang klaseng lugar. Inuulit ko sa tip number 1 natin, dapat malaman mo at maintindihan mong mabuti saan ka ba nagkamali. Hindi para sisihin sarili mo. Inuulit ko, para malaman mo at hindi mo na yan maulit. So, sa tip number 2 naman natin, huwag kang mahiya na magnegosyo ulit. Huwag kang mahiya na buksan ulit yung negosyo mo. Kung nag-start ka ng 10,000 pesos, pwede ka mag-start ulit ng 10,000 pesos kung nakaipon ka na. Or, pwedeng mas maliit dyan. Pwedeng utay-utayin mo yung negosyo na gusto mong simulan. Kung sari-sari store ulit, magsimula ka sa konting paninda lang. At isipin mo mabuti, ano ba yung paninda na pwedeng maging fast-moving? Like for example, mga bigas, delata, noodles, itlog. Fast moving yan. Araw-araw halos may bumibili niyan. Pwede ka magbenta ng soft drinks, sigarilyo, alak, di ba? Ano pa? Kung ano talaga yung fast moving or kailangan ng tao dyan sa paligid mo, ayun yung pwede mong simulan na agad na negosyo. Like for example, nasa tapat ka ng school ng mga elementary students, pwede kang maglagay dyan ng mga merienda na worth 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, ng mga sagot gulaman, 'di ba? Mga pang merienda na pang bata. So pwede kang magtinda ng mga ganyan sa mababang puhunan lang. So inuulit ko sa tip number 2 natin, wag kang mahihiyang magsimula ulit. Kasi kapag nahiya ka at ayaw mo na magsimula ulit, bumangon ulit, ay hindi ka talaga makakapag-proceed or hindi ka makaka-move on. Dapat tanggalin mo yung hiya at takot. So number 3 natin, dapat meron kang emergency fund. Kadalasan kasi sa mga negosyo guys, saktuan lagi yung puhunan sa kinikita, tapos pinapaikot, pero dahil nga nagkakaroon ng mga problema, halimbawa, nagtaas yung presyo ng gasolina recently. So ibig sabihin, tataas din yung mga paninda mo. So yung presyo dati na binibili mo, hindi na siya ganun. So mas malaki na siya. So halos yung kinita mo nakaraan ay pambibili mo lang ulit ng puhunan na parang wala kang kinita kasi nagmahal nga yung mga paninda. So kung meron kang emergency fund na pwede mong itapal dun sa negosyo mo dahil kinukulang ka, pwede kang makapagpatuloy sa pagnenegosyo. So yan po yung ating tip number 3. Dapat may emergency fund din. So meron ka dapat mahuhugot pa din na pera na pwede mong ipangdagdag puhunan dyan sa sari-sari store mo para hindi ka malugi ng tuluyan. So yan po ating tip number 3. Ito tip number 4. Napaka-importante nito. Alagaan mo yung mental health mo, alagaan mo yung physical health mo, matulog ka ng mabuti, huwag ka na mag-stress, huwag ka na may-stress na baka mag-advance ka mag-isip na baka malugi kapag nagsimula ulit ako, baka malugi, baka masayang lang yung pera ko, no? Huwag ganon. Think positive. Kasi pag iniisip mo na agad na baka malugi ka nga talaga. Alagaan mo yung pag-iisip mo at
pangangatawan mo para maka-move on ka mula sa pagkakalugi at makapagsimula ulit ng negosyo. At higit sa lahat, ito napaka-importante. Huwag na huwag kang mawalan ng pag-asa sa sarili mo at sa Diyos kung saan ka nananampalataya. Samahan mo ng sipag at higit sa lahat, dasal sa pagtatayo ng negosyo. Habang nag-uumpisa, habang nagpapatuloy ng negosyo, at kung sakaling bumagsak nga sa negosyo at para makabangon ulit, samahan lagi ng dasal, tiwala sa sarili at tiwala sa Diyos. Huwag na huwag mawawalayan. So yung ating mga tips guys, para makabangon ulit mula sa pagkakalugi o pagkakabagsak ng ating negosyo at makamove on, at syempre gusto natin makapagsimula ulit. So yun lang guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming salamat muli at God bless. Appeal!